Mga kapinoy, ang work permit sa Poland, 400 PLN lang. Pero bakit may mga kababayan tayo na nagbabayad ng 60,000 pesos sa agency? Mas malala pa, may mga permit na mukhang original pero fake pala. Welcome to Adventures. in Poland. Welcome to Adventures. This is Adventures with Oli Castillo. Dzień dobry at dahil first week ng March, may pa-Gcash at Blick tayo para sa mga masisipag mag-share ng videos at nakasubscribe sa ating YouTube channel. Kaya kung hindi ka pa subscriber, subscribe na sa Pinoy in Poland with Oli. Baka ikaw na ang susunod na manalo. Maraming nagtatanong tungkol sa work permit sa Poland. May mga nagsasabi na mura lang daw ang permit, pero may mga kababayan tayo na nagbabayad ng malaking halaga sa agency. May iba pa na nag-share ng experience nila. Nagbayad sila ng malaking pera pagdating sa visa process or pagdating sa Poland, sa kanila nalaman na may problema pala sa permit. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang totoong presyo ng work permit sa Poland. Bakit umaabot ng malaking halaga ang singil ng agency? At paano nangyayari ang mga permit na mukhang original pero fake pala? Sa Poland, ang work permit ay binabayaran ng employer sa government office. Ito ang official government fee. 200 PLN kung ang trabaho ay hanggang 3 months. 400 PLN kung ang trabaho ay higit sa 3 months. 800 PLN kung ang worker ay ipinadala ng foreign company sa Poland. 100 PLN para sa seasonal work permit. Ang pinakakaraniwang ginagamit para sa foreign workers ay ang permit na 400 PLN. Dati, mas mababa pa ang bayad. Sa mga lumang rules, may permit or employer declaration na 100 PLN lang. Ngayon, ginawa itong 400 PLN. Ginawa ito ng gobyerno para magkaroon ng mas maayos na kontrol sa pag-hire ng foreign workers at para mabawasan ang illegal recruitment. Dito na nagkakaroon ng malaking kalituhan sa maraming gustong mag-Poland. Ang 400 PLN ay government fee lamang. Kapag dumaan sa agency, kadalasan may kasama pang ibang gastos tulad ng pag-process ng documents, translation ng papers, coordination sa employer sa Poland, visa preparation, at service fee ng agency. Kaya tumataas ang kabuuang presyo. May mga agency na malinaw ang breakdown ng bayad. Pero mayroon din na hindi ipinapaliwanag kung saan napupunta ang malaking halaga. Minsan, nagiging parang package na ang bayad. Hindi na alam ng applicant kung alin ang government fee at alin ang service fee. Pero 60,000 pesos, hindi naman aabot ng 60,000 pesos. Mag-isip-isip ka na. Scammer yan. May mga sitwasyon na kahit nagbayad na ang applicant ng malaking halaga, pagdating sa visa process or pagdating sa Poland, saka pa lang nila malalaman na hindi pala tunay ang permit. Ang nakakalito pa, ang mga dokumentong ibinibigay ay mukhang original. May logo ng Voivodeship Office, may permit number, may stamp, may signature, pareho ang format sa tunay na permit. Pero kahit mukhang official ang dokumento, kung wala itong record sa system ng government office, ito ay invalid or fake permit. Maganda ang papel, pero wala sa database. Sa Poland, may batas laban sa paggawa o paggamit ng fake documents. Ito ay sakop ng forgery or document sa Polish Criminal Code. Kapag may gumawa o gumagamit ng peking official document, maaaring magkaroon ng parusa tulad ng multa o pagkakakulong. May batas din tungkol sa illegal employment of foreigners. Kapag ang employer or agency ay nagbibigay ng maling dokumento para makapagtrabaho ang foreigner, maaaring magkaroon ng malaking fines ang kumpanya at maaaring magkaroon ng legal na kaso. Alam ng gobyerno ng Poland na may mga ganitong kaso sa recruitment foreign workers. Kaya nagkaroon ng ilang pagbabago sa sistema. Isa sa pinakamahalaga
ay ang online application system. Maraming work permit application ngayon ginagawa sa pratsa.gov.pl portal. Layunin ng system na ito, magkaroon ng digital record ang bawat permit. Mas madaling ma-verify ang documents. Mas mahirap gumawa ng fake permits at mas mahigpit na rin ngayon ang requirements sa employers na nag-hire ng foreign workers. May isang sitwasyon na madalas mangyari sa mga gustong pumunta ng Poland. Sinasabihan sila ng agency na may employer na naghahanap ng worker at ipaprocess na raw ang permit. Pero may kondisyon. Kailangan muna magbayad bago ibigay ang permit. Minsan, sinasabi na processing fee or reservation fee ang bayad. Pagkatapos magbayad ng aplikante, dalawang bagay ang madalas mangyari. Una, bibigyan sila ng dokumento na mukhang work permit. Pangalawa, pagkatapos magbayad, hindi na makontak ang agency or makausap. Dito na nagsisimula ang problema. Kung may nag-offer ng trabaho sa Poland, magandang makita muna ang ilang mahalagang impormasyon bago maglabas ng pera. Pangalan ng employer sa Poland, address ng kumpanya, employment contract, pangalan ng Voivodeship Office na nag-issue ng permit, decision number ng permit. Sa Poland, ang work permit ay laging galing sa Voivodeship Office ng region kung saan magtatrabaho ang worker. Kung hindi malinaw ang impormasyon tungkol sa employer or permit, mas mabuting mag-ingat muna bago magbayad. Mag-ingat lagi mga Kapinoy. Maraming opportunity sa Poland, basta siguraduhin lang na tama at legal ang proseso. At congratulations! Salamat sa mga nag-subscribe, nag-share ng videos ko sa YouTube. Bawat buwan, pipili ako ng mga mananalo ng 2,000 pesos mula sa inyo. At narito ang ating mga monthly winners. Kaya patuloy lang sa pag-subscribe at pag-share, baka ikaw na ang susunod na manalo. Always be vigilant and do your research. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. I am your Filipino vlogger here in Poland, Pinoy in Poland with Oli. Bringing you informative videos at laging nagpapaalala, ang sikreto ng pag-asenso ay nagsisimula sa isang pangarap at pagsisikap. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Thank you and see you in the next video.